Ang nangyari sa nakaraang chapter ay pumunta si Rudius at Fitz sa Forest of Hale. Pinaliwanag na ilang araw na ang nakalipas, pinagplanuhan ni Fitz, Ariel at Luke kung paano nila ipapaalam kay Rudius na si Fitz ay si Sylphie. Napagdesisyonan ni Ariel na i-recreate yung most memorable na alaala ni Sylphie kung saan nagpa-practice sila ni Rudius ng magic sa panahong iyon at biglang umulan. Dahil doon inaligo sila sa bahay nila Rudius. Nang maliligo na ay pilit na inaalis ni Rudius yung underwear niya noon at sa huli, lakas loob niyang sinabi na nakita ni Rudius ang kanyang pancake at doon na nalaman ni Rudius na babae siya. Gumawa ng kwento si Ariel upang pasamahin si Rudius kay Fitz na bunutin ng isang bulaklak na tanging tumutubo lang sa Forest of Hale na freeze-fringed. Lumalabas na nag-set up si Fitz ng isang peking senaryo na kagaya ng memorya na kung saan mauulanan sila ni Rudius at sabay na maliligo. Nung una, sinubukan ni Rudius na pigilan yung ginawang rain clouds ng mga kasabwat ni Fitz pero di nagtagal may napansin siya at tuluyan nang bumuhos yung ulan. Sinabi ni Rudius na pasensya na at mukhang masama yung kondisyon niya ngayon kung saan sinabi ni Fitz na okay lang at sigurado siyang dahil iyon sa hindi niya ibinalik yung staff niya. Wala na silang magagawa doon at kung tama daw yung naaalala niya, merong kuwebang malapit sa kanila kaya pumunta na sila doon. Agad naman na sumang-ayon si Fitz at sumunod. Tumakbo na sila papunta sa kuweba habang bumubuhos yung ulan. Sa huli, nakarating na sila sa pasukan ng kuwebang hinahanap nila. What's up mga Oni-chan? Welcome back sa ating manga review series tungkol sa Mushoku Tensei na may isang MC na 34 years old na nabuhay muli sa ibang mundo at nagpa siyang hindi sayangin ng second chance sa buhay. Siya nga pala, kung gusto niyo maging updated sa story nito, ay pwede niyo ring panoorin ang full season 1 recap na in-upload namin a while ago. Link in the description below. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid yung suporta. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Rudius sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, dumako tayo sa pagtakbo nila ni Fitz habang umuulan. Napaisip siya nakakaiba at tila merong hindi tama. Kahit na halos hindi umuulan sa north kapag winter, ngayon ay grabe ang buhos nito. Tila ang bilis daw ng paggalaw ng mga clouds kaya inisip niya na baka dahil ito sa magic. Inisip niya na nanggugulo kaya sa kanila yung nobles na nakaalita ni Princess Ariel. Narealize daw kaya ni Fitz yung sitwasyon, pero mukhang hindi daw Kapag binalikan mo daw ay umaaktong kakaiba si Fitz nung hinihingi nun ang tulong niya. Ano daw kaya yung nangyayari, isip ni Rudius. Di nagtagal, nakarating na sila sa harapan ng kuwebang pinupuntahan nila. Nagkakaroon na ng progreso ang plano ni Sylphie at ito ay isang critical juncture. Napagdesisyonan agad nila na magtago muna sa kuweba sa ngayon. Sa isip ni Rudius ay sinasabi niya na magandang oras iyon upang i-consider ang susunod nilang hakbang at kailangan muna nilang patuyuin yung damit nila. Dahil doon napagdesisyonan niyang gumawa ng campfire. Agad na nakagawa ng campfire si Rudius habang nanginginig sa lamig si Fitz. Gulat na gulat si Fitz nung agad na naghubad si Rudius ng damit. Nagbablush si Fitz habang sinusubukan takpan ng kanyang mukha dahil sa kanyang nakikita. Sinabit ni Rudius yung mga damit niya upang patuyuin at doon niya napansin ang nahihiyang Fitz. Dahil doon, agad niyang isinuot yung pantalon niya at inisip na mukhang hindi okay na mag-underwear lang sa harapan ni Fitz. Lamig na lamig sila habang nagtatago sa kuweba. Gumawa naman ng harang si Rudius gamit ang earth magic upang mabawasan yung lamig. Napansin niya si Fitz na nanginginig sa lamig. Sinabi niya doon na mas okay kung hubarin muna ni Fitz yung damit nito at patuyuin muna. Narealize niya na ayaw hubarin ni Fitz yung damit nito dahil sa kanya. Tinawag niya ito at agad namang sumagot si Fitz. Piniliwanag ni Rudius na meron daw siyang kilalang babae na nagsabi sa kanya na ayaw ng mga elves na ipakita ang bearskin nito sa non-family members. Kaya dahil doon ay hindi daw titingin si Rudius habang ginagamit ni Fitz ang magic nito upang patuyuin ang kanyang mga damit. Sa isip ni Rudius ay sinasabi niya na siya ay isang perfect gentleman at yun lang daw ang nagbabagay kay Fitz. E-enjoy niya na lang daw yung sound ng paghuhubad ni Fitz. Excited si Rudius na naghihintay na makarinig ng tunog. Ngunit gayon pa man, ang tahimik ng likod niya kaya unti-unti niyang na-realize na may kakaiba. Pagkalingon niya sa kanyang likod ay nakita niya na hindi pa din hinuhubad ni Fitz yung mga damit nito kahit na lamig na. Nanginginig na ng todo si Fitz dahil sa lamig. Napasigaw naman si Rudius dahil sa pag-aalala nito kay Fitz. Hindi daw yun ang oras para magkaroon ng sakit kaya hinihiling niya na magpalit ng damit si Fitz. Gayon pa man, hindi pa rin kumikilot si Fitz. Inisip ni Rudius kung ano kaya yung iniisip nito. Dahil doon, napagdesisyonan ni Rudius na aalis daw muna siya ng kuweba upang makapagpalit na si Fitz at hindi na ito mahiya. Habang nagbibihis si Rudius ay biglang sumigaw si Fitz na sandali. Tinignan niya si Rudius nang may naiiyak na mukha habang naiinginig sa lamig. Takang-taka naman si Rudius at iniisip na meron kayang gustong sabihin si Fitz sa kanya.
Meron daw bang bagay na sasabihin nito? Piniliwanag naman ni Rudius na alam naman 'di ba ni Fitz na magkakasakit ito kapag hindi ito naghubad, kung saan nauunawaan naman daw yun ni Fitz. Magiging masama daw kapag nagpatuloy pa iyon, sabi ni Rudius. Namamatay ang tao kapag sobrang bumaba ang body temperature ng mga ito. Nauunawaan naman daw yun ni Fitz na kapag nanatili siyang ganon mamamatay siya. Inisip ni Rudius na di bakit hindi ito maghubad. Inisip na tuloy na dahil nandun siya kaya hindi makapaghubad si Fitz. Habang nanginginig ay may gusto nang sabihin si Fitz. Di nagtagal, pinaliwanag dito na hindi niya kayang hubarin yung damit niya ng mag-isa, kaya tulungan daw siya ni Rudius. Super shock naman si Rudius sa kanyang narinig at napatanong sa isip niya na ano yung pinagsasabi nito ni Fitz. Pero narealize niya na kapag namanhid daw yung kamay mo dahil sa sobrang lamig, ay mahihirapan kang hubarin yung sarili mong damit. Sabi ni Rudius na kung hindi daw kaya ni Fitz, ay sige tutulungan niya ito. Sa kaisip-isipan niya ay sinasabi niya na ano yung pinagsasabi niya doon. Tinitigan ni Rudius ang nanginginig na Fitz habang iniisip ang kanyang gagawin. Naganda nang magpahubad si Fitz habang tinitignan niya yon. Biglang naalala ni Rudius ang mga panahon na ayaw hubarin ni Sylvie yung damit nito kahit na sinasabihan niya iyon na magkakasakit ito. Habang tinatanggal yung cloak ni Fitz ay nagtataka si Rudius. Tinignan muli ni Rudius si Fitz na kala mo hiyang-hiya. Binalikan niya yung sinabi nito sa kanya na hindi nito kayang hubarin yung damit nito mag-isa. Tinawag ni Rudius yung pangalan ni Fitz kung saan tinanong ni Fitz kung ano yung problema. Nagreminisce dito yung mga panahong sabay sila naligo dati nung mga bata pa sila. Sumagot naman si Rudius na wala siyang gustong sabihin at nagpaalam ng tatanggalin na nito yung damit ni Fitz. Sumang-ayon naman si Fitz doon at hinayaan na si Rudius. Unti-unting tinanggal ni Rudius yung botones ng damit nito. Tila ba parehong-pareho yung nangyayari dito sa nakaraan nilang dalawa. Kita sa mga mata ni Rudius ang mga emosyon na dumadaloy sa kanya habang hinuhubaran si Fitz. Sinunod na nito yung pantalon ni Fitz at di nagtagal ay tuluyan ng naka-underwear na lang si Fitz dito. Uy, gustong gusto. Fan service. Chill guys. Matapos hubarin ni Rudius ay umupo na si Fitz. Ibinigay ni Fitz yung mga kamay niya at sinabi kay Rudius na tanggalin din nito yung gloves niya. Pagtanggal ni Rudius ng gloves ni Fitz ay nireveal dito ang dalawang marka sa kamay niya. Tila may naalala si Rudius nang makita ang mga ito. Tinawag ulit ni Fitz si Rudius at sinabi na meron pang natitira. Lumapit si Rudius sa kanya at inilapit ni Fitz ang kanyang muka. Pinatanggal ni Fitz yung salamin nito. Unti-unti nang tinanggal ni Rudius yung salamin ni Fitz at nung tinitignan nito ni Rudius sa mga mata, napuno ang utak niya ng mga alaala tungkol kay Sylvie nung bata pa sila. Tinawag ni Rudius ang pangalan ni Fitz kaya tinanong siya nito kung ano yun. Sa isip ni Rudius ay sinasabi niya na bakit sobrang tagal niyang na-realize ang bagay na yun. Tinanong ni Rudius si Fitz kung ang tunay ba nitong pangalan ay Sylviette. Napangiti si Fitz dito at tila kita ang saya sa kanyang muka. Di nagtagal, sinabi ni Fitz na tama si Rudius at ang tunay niyang pangalan ay Sylviette. Agad niyang niyakap si Rudius habang sinasabi na siya ay si Sylviette na galing sa Buena Village. Napaiyak ito at sinabi na sa wakas ay naamin niya na ito kay Rudius. Simula pa daw noon ay hinihintay niya na si Rudius at patuloy niyang ginagawa ang kanyang best nung nasa Buena Village siya. Sa isip ni Rudius ay sinasabi niya na tama ito. Tama na ang Sylvie kilala niya ay isang iyakin at ganun makayakap sa kanya. At ang buhok daw noon ay green. Ngunit gayon pa man, ang kanyang senior daw na si Fitz ay isang reliable, dignified at knowledgeable self-made man. Si Fitz daw ay isang nakakahangang tao at mismong si Princess Ariel pa ang namili doon upang gawing bodyguard. Inalala niya rin yung kwento ni Paul sa kanya na simula nung umalis si Rudius para mag-tutor ay ginagawa ni Sylvie ang best nito. Niyakap niya si Fitz habang iniisip na talagang ang ibinigay ni Sylvie ang lahat ng mga kaya nito. Iniangat naman ni Sylvie yung ulo niya at tinignan si Rudius sa mga mata. Piniliwanag ni Sylvie na dati pa ay mahal niya na si Rudius. Mahal niya daw ito at ngayon ay lalo niya itong iniibig kaya wag na daw siyang iwan ni Rudius. Yumakap itong muli at sinabi na manatili lang si Rudius na kasama siya habang buhay. Hindi alam ni Rudius yung sasabihin niya dito. Yung Fitz daw na hinahangaan niya at yung Sylvie na lumaki ng mas maganda kaysa sa inaakala niya ay mahal siya. Tuwang-tuwa daw siya dito. Nung sasabihin niya na ang mga katagang I love you too ay bigla niyang naalala si Aries kaya napatigil siya doon. Inisip niya na dati ba ay sinabi niya kay Aries na mahal niya yun. Sinabi naman daw nun sa kanya na gusto nun maging pamilya. At sinabi niya naman na hindi siya galit doon. Pero sa tingin niya ay hindi niya sinabi doon na mahal niya yun. Baka kaya daw umalis si Aries ay hindi siya malinaw tungkol sa bagay na yun. Hinawakan niya si Sylvie at sinabi na mahal niya rin ito. Napaiyak ulit si Sylvie dahil sa tuwa kaya hinalikan ni Rudius ang noon nito. Nagkatitigan ng dalawa at tila magtutukaan na. Sa uli, tuluyan na silang naglabing-labing sa loob ng kuweba.
At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, talaga bang tunay ang nararamdaman ni Rudius para kay Sylvie? Ano kaya ang mangyayari kung dumating bigla si Aeris? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?